Magandang umaga at isang mainit na pagbati sa lahat ng tapat na tagapakinig ng Dear Papa Dudut. Walang tao ay isang isla. Lahat tayo ay may papel na ginagampanan sa buhay ng isa-isa. Lahat tayo dito sa mundo ay konektado. Makadaktang hali sa inyo, Papoy at Bea, at sa lahat ng listeners ng Dear Papa Dudut. Ako si Ophelia, 46 years old. Nagtatrabaho bilang production worker sa isa sa mga kilalang brand ng biskwit dito sa atin. Nagtataka siguro kayo kung bakit sa edad kung ito pa rin ang trabaho ko. Simple lang ang sagot ko. Mahirap ang maghanap ng baga ng trabaho para sa kagaya kong high school lang ang tinapos. Bunso kasi ako sa 11 tatri, magkakapatir, at sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya naon, suntok sa buwan ang makapagtapos kami lahat sa pag-aaral. Nung makapagtapos ako ng high school, Papoy at Bea, isinama ako ng Attorney Christie ko dito sa Manila. Natuto kaming magtinta ng kung ano-ano, mga damit pang bata, sombrero, tsinelas, at mga laruan. Maraming lugar na rin kaming napuntahan kung saan may parating na piyastahan, doon kami dumadayo. At dahil sa halos walang tigil na paghahanap buhay namin, ay nairaos namin ang araw-araw namin pangangailangan. Hanggang sa nakilala ko si George. Siya ang kauna-unahang lalaking minahal ko. Napakabait at mapagmahal na taon, George, Papoy at Bea. Suportado niya ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko. Alam niya ang naging kwento ng buhay ko, kaya ginawa niyang lahat para tiyakin na hindi ko na ulit mararanasan ang hirap na naranasan ko simula pagkabata. Mahal na mahal namin ang isa-isa, kaya naman hindi pa kami na ikakasal ay nagbongga na ang pag-iibigan namin. Ang pogi-pogi naman ng anak ko. Ang pula-pula ng pisngi. Kumukhang kumukha ng mama. Promise ko sa'yo, nak. Gagawin ko ang lahat para matustusan ang lahat ng pangangailangan mo. Kahit na hindi talaga tayo babalikan ni Daddy. Tulog pa rin ang baby? Oo, ate. Tulog pa rin. Kanina pa nga ako nakatitig sa mukha niya eh. Kahit papano, nawawala yung pagod ko sa panganganak. Ganun talaga ang pakiramdam ng first time mommy. Ganyan na ganyan din ako nung pinanganak ko si Mimi. Ay, yung feeling na lahat ng hirap mo sa pagbubuntis ng 9 na buwan, bigla na lang mawawala. Napalitan ng saya. Napalitan ng mga pangarap. Kagagaling ko nga lang pala si admin kanina. Ready ka na for discharge bukas. Talaga, ate? Magkano yung total bill ko? Sa bahay na lang natin pag-usapan. Pinaluwalan na naman namin ni Kuya Jerry mo. Salamat, te. Huwag kayong mag-alala. Babayaran ko rin naman. May naitabi naman akong ipon kahit papano. Ikaw bahala. Nga pala, ate. Alam na ba nila, Ate Mel, na nanganak na ako? Nakapagpadala na ako ng text doon sa kapitbahay nila. Yung lagi niyang hinihiraman ng cellphone. Kaso wala pang text back kaya hindi ko alam kung natanggap na nila yung message. O kaya baka wala lang load yung cellphone. Si George, ate, wala na ba talagang paramdam? Hindi man lang ba nakibalita o ano? Hanggang ngayon ba umaasa ka pa rin ba na babalikan ka ni George? Alam ko namang malabo na, ate. Kaso, kahit papano, umaasa ako na magbabago yung isip niya. Kasi maganda naman yung naging huling pag-uusap namin eh. Ang dami nga naming plano at gustong gawin para sa magiging baby namin. Kaya lang, Fel, kung talagang may balak siyang balikan ka, magpapakita siya kahit hindi mo hanapin. At
ate. Hindi kaya natatakot lang siya sa responsibilidad. Kung malalaman niyang nanganak na ako, o kung makikita niya lang yung baby namin, sigurado ako magbabago yung isip niya. Hindi niya ako kayang iwan, ate. Hindi niya kami kayang talikuran. Yan din ang gusto kong paniwalaan. Kasi sa totoo lang, maayos naman siyang kausap eh. Wala din akong mapupuna sa pakikisama niya sa atin noon. Kaya lang, sa nakikita ko, mukhang nagbago na si George. Fel, alam kong mahal mo si George at nasasaktan ka kasi iniwan ka niya sa ere ng walang paalam. Pero kung natatakot ka sa magiging bagong buhay mo ngayon na may anak ka na, huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ng Kuya Jerry mo. Salamat, ate. Tumahan ka na. Tama na muna yung pag-aalala mo. Hindi makakabuti sa'yo yan eh. Ang dapat na iniisip mo ngayon ay kung paano ka magiging mabuting nanay dyan sa baby mo. Yun na nga lang din yung pampalubag loob ko, ate. Buti na lang, kahit papano, binigyan ako ng Diyos ng malusog na baby. Binigyan niya ako ng panibagong inspirasyon para mabuhay. O siya, akin na muna si baby at nang makakain ka na. Okay. Ano pala yung binili niyong pagkain? Sopas yung pinabili ko. Pero magsabi ka lang kung meron kang ibang gustong kainin ha? May mga prutas din dyan. Si Kuya Jerry pala. Nasa bahay. Siya munang pinagbantay ko kay Mimi. Magkakaroon na ng bagong kalaro si Mimi. Oo nga eh. Excited na nga raw siyang makita si baby. Tuwang-tuwa nung sinabi kong uuwi na kayo bukas. Oy, teka. Tama na ang chika. Kumain ka na dyan at iinom ka pa ng gamot. Oh, dahan-dahan. Ay, grabe. Ilang araw lang akong nawala pero sobrang namiss ko na tong bahay. O ngayon, manawa ka dito sa bahay. Sulitin mo yung maternity leave mo dito. Nga pala ate, bala ko sanang pumunta ng Romblon. Romblon? Bakit? Huwag mo sabihing hahanapin mo si George. Ganun na nga ate. Kapag pwede nang ibiyahe si baby. Isasama mo pa yung baby mo? Ophelia naman. Ate, alam ko ganyan yung magiging reaksyon mo. Pero kailangan kong gawin to. Para na rin matuldukan na yung paghihintay ko kay George. Para magkaalaman na kung hihintayin ko pa ba siya o kakalimutan ko na. Okay, sige. Kung makakatulong yan para masagot na yung mga tanong sa isip mo, sige. Hahayaan ka namin, pero iiwanan mo sa amin si baby. Hindi ako papayag na dalhin mo siya doon. Pero ate... Pagbibigyan ka namin na pumunta doon. Hanggang doon lang, Ophelia. Hindi ako papayag na isama mo si baby. Mamaya kung mapano pa kayo doon eh. Ay... Alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo, Fel. Pero hindi mo pwedeng isugal yung kaligtasan ng anak mo para lang magbago ang isip ni George at balikan kayo. Iniwan ka niya habang nagbubuntis ka. Kung kailan kailangan ka niya. Pasensya ka na, Ophelia, pero para sa akin wala siyang karapatan na makita ang anak niya. Magaling lang siya bilang boyfriend sa'yo pero hindi siya mabuting ama. Poco yet Bea, nung nasa ika-6 na buwan pa lang sa sinapupunan ko, ang anak namin ni George, nagpaalam siya sa akin na uwing muna siya sa probinsya nila para mangalap ng tera na gagamitin sa panganganak ko. Buo naman ang tiwala ko sa kanya dahil wala naman ako nakita na kahit katiting na sinyales ng pagsinungaling mula sa kanya. Pero naipanganak ko na at lahat-lahat ang anak namin ay hindi pa rin siya nagpakita.
Natatakot siya sa responsibilidad? Tama ang Ate Christy ko. Magaling lang siya bilang boyfriend. Pero hindi siya mabuting ama. Hindi ko na rin itinulo ang plano kung hanapin si George sa Ramblon dahil naisip ko na baka masayang lang ang panahon at pera ko sa paghahanap sa kanya. Isa pa, hindi ko kaya mahiwalay ng matagal sa baby kong si Carl. Ginugol ko muna ang oras ko sa pag-alaga sa kanya at naong natuto na siyang tumayo at maglakad ay naghanap na rin ako ng permanenteng trabaho hanggang sa kalaunan ay sumubok na rin ako mag-ibang bansa bilang domestic helper. Uwae Popoy at Bay nakilala ko si Ramblon. Isang prom di nakagaya ko. Simple, masipag at napakasimpatikong tao ni Ramon. Marami siyang kaibigan sa UAE na kapwa namin Pinoy dahil sa sobrang galing niyang makisama. Akala ko nga isa lang ako sa mga magiging kaibigan niya pero unti-unti ay nauwi kami sa pag-iibigan. Nung natapos ang kontrata ko ay hindi na niya ako pinabalik pa sa pagtatrabaho. Bumukod na kami ng bahay kasama ang anak kong si Carl. Nang ako si Ramblon na habang nandito ko sa Pilipinas ay pagbubutihin niya ang pagtatrabaho sa ibang bansa para makaipon na malaking pera para sa pagsisimula namin ng sarili namin pamilya. Ready ka na, mahal? Ako? Oo naman. Bakit mo natanong? Hindi ka kinakabahan? Mahal, ba't naman ako kakabahan wala naman tayong ginagawang masama. Ay, sabagay. Ikaw yata kinakabahan Parang gano'n na nga. Kasi naman, hindi ko alam kung anong sasabihin nila Ate Mel. Baka mamaya hindi pala sila payag sa relasyon natin. Kung ano-ano yung tumatakbo sa isip ko. Mahal, easy ka lang. Nasa tamang edad ka na. Kung ano man yung sasabihin ng mga kapatid mo, hanggang doon na lang yun. Kung ayaw nila sa relasyon natin, handa naman kitang ipaglaban Ang mahalaga, ikaw at ako. Hanggat nagkakasundo at nagmamahalan tayo, hindi na mahalaga ang sasabihin ng iba. Ay, salamat mahal ha. Pasensya ka na kung medyo napapraning ako. Alam mo naman kung ano yung mga pinagdaanan ko dati, 'di ba? Kaya nag-aalala ako kasi baka nang dahil doon mas mahigpit sa akin sina ate. Mahal, huwag kang mag-alala. Nakakasiguro kung magkakasundo kami ng mga kapatid mo. Kaya huwag ka nang kabahan, ha? Ay, sige mahal. Tara. So, matagal ka na palang nagtatrabaho sa Saudi? Oo, te. Halos isang dekada na rin. Pabalik-balik lang dito sa Pinas tuwing matatapos yung kontrata. Hindi naman sa nangihimasok ako pero kung wala ka namang kinakasama ngayon, saan napupunta yung mga kinikita mo? Bale, yung iba pinapadala ko sa mga kapatid ko. Yung iba naman, iniipon ko lang para sa pag-uumpisa namin ni Ofelia. Tapos, nagpapadala din ako sa anak ko sa probinsya namin. Oo nga pala. May anak ka nga pala. Nasabi rin sa akin ni Ofelia. Kamusta naman yung anak mo? Okay naman ate. Masaya naman siya doon sa mga tito at tita niya. Asan yung nanay? Wala na Sumama na sa ibang lalaki. Paano kami nakakasiguro na hindi maghahabol yon kapag nalaman niyang may iba ka ng kinakasama ngayon? Hindi naman kami kasal Kaya kahit maghabol siya, wala naman siyang magagawa. Hindi ko naman pinababayaan yung anak namin, kaya wala siyang pwedeng ireklamo sa akin. Paano kung si Ofelia ang guluhin niya? Ayaw naman namin na nadedehado yung kapatid namin. Ate, hindi siya makakagawa ng kahit anong masama kay Ofelia. Dahil sa oras na gawin niya yon, ako mismo yung makakabangga niya. Hindi nga siya makalapit sa anak namin kay Ofelia pa kaya. Kaya huwag kayong mag-alala ate. Safe na safe sa akin yung kapatid niyo.
Sana naman, tuparin mo lahat ng sinasabi mo sa amin ngayon. Kasi alam mo naman ang nakaraan ni Ofelia. Ang dami ng hindi magagandang nangyari sa kanya, kaya hindi kami papayag na masundan pa yon. Oo, makakaasa po kayo ate. At ikaw naman babae, sa oras na makakita o makaramdam ka ng hindi maganda sa taong to, sabihin mo agad sa amin ha. Ate, Hindi pa rin natin masasabi, kaya nga pinapaalalahanan ka namin na mag-ingat. At sinasabi ko na lahat to sa'yo habang nakaharap tong si Ramon. Para alam niyang hindi kanya pwedeng saktan basta-basta. Naintindihan ko ate. Mabuti naman kung ganun. Bukas sabahan mo kami sa kabilang bayan ha. Iaharap kita sa mga kuya namin. Sige te, walang problema. pasensya ka na kay Ate Mel, mahal ha. Ang daming tanong. Naintindihan ko naman siya. Tsaka tama lang na alagaan tsaka proteksyon ng kanila. Bunso ko eh. Kaso nakalimutan na yata nila na matanda na rin ang bunso nila. Kung ipagtanggol nila ako, akala yata nila mga bata pa rin kami. Masanay ka na. Dahil mula ngayon, hindi na lang sila magtatanggol sa'yo kasi nandito na ako. May bago nang mag-aalaga sa'yo. Talaga ba? Oo naman. Alam ko hindi pa sapat yung tagal ng pagsasama natin pero papatunayan ko yun sa'yo. Pero kaya mo, habang tumatagal, mas ipaparamdam ko sa'yo kung paano ako mag-alaga. Okay, sabi mo eh. O sige na, mag-shower ka na at nang makapagpahinga na tayo. Ang tagal din ng biyahe natin eh. Sige, saglit lang to, mahal. Ay, ayusin ko na nga yung mga dadalhin namin bukas. Oh, gabi na. May nagte-text pa kay Ramon? Tignan ko na nga lang, baka importante. Sino kaya to? Bakit hindi nakasave sa phone book? Good evening, Daddy. Natanggap ko na yung padala mo. Salamat. Daddy? Nag-text ulit. Miss na kita. Sana magkita na tayo. Mahal, saan mo pala nilagay yung pangahit ko? Ha? Yung pangahit ko, mahal, saan mo nilagay? Teka, bakit ako yung cellphone ko? Pasensya na, mahal. Narinig ko kasi may nag-text. Naisip ko baka importante kaya na-open ko na. Pasensya na talaga. Wala yun, mahal, walang problema. Nagpadala ka pala ulit sa probinsya nyo. Ha? Hindi kasi nakasave yung number nung nag-text. Daddy yung tawag sa'yo. Kaya naisip ko baka yung anak mo yung nag-text. Oo. Tama. Nagpadala ako kahapon. Okay. Pero, di ba papa ang tawag niya sa'yo, hindi daddy? Nako, ganon talaga yung anak ko. Paiba-iba yung tawag sa akin. Minsan papa, minsan daddy. Yun. Ba't hindi nakasave yung number niya? Hindi eh. Kasi, sa phone memory nakasave yung number niya. Nilipat ko tong SIM card, di ba? Kaya yun, hindi lumalabas yung pangalan niya. Oo nga pala. Ay, ano nga ulit yung kailangan mo? Yung pangahit ko, mahal, nasan? Teka. Hanapin ko. Isusunod ko na lang dun sa banyo, mahal. Sige, hintayin ko, ha? Okay. Popoy at Bion, hindi ko nais na mabilang para sa iyo. Si Ramon ay may anak sa panganganak o siguro mas tamang sabihin na naksa pagka-binatiryo. Teenager pa lang kasi siya ay nabuntis na niya ang noon ay kasintahan niya sa province. At dahil parehong hindi pa sila handa sa pagiging magulang,
ay niyatang muna nila ang responsibilidad sa kanya-kanya nilang pamilya. At noong natuto na maghanap buhay si Ramon ay hindi niya tinalikuran ang pagiging ama. Tinustusan niya ang pangailangan ng kanyang anak. Lahat ng gusto nito ay nabibike niya, parang pupunta ako sa daan, popod beyond. Kahit naman may obligasyon siya sa iba, ay hindi yon nakaapekto sa pagsasama namin, kaya lang nagkaroon ako ng isang malaking problema kay Ramon. At yon ay ang pagiging babaero niya. Sa mga unang taon pa lang ng pagsasama namin, Popoy at Bea ay nakaramdam na ako ng kakaiba kay Ramon, parang ang dami niyang tinatago. Pero dahil wala naman ako matibay na purweba, ay pinangkikibit balikat ko na lang muna yung mga hinala ko. Nagsama pa rin kami sa isang bobong hanggang sa nagkaroon kami ng isang anak. Doon na nag-umpisang magbago ang pakikisama niya sa akin. At dahil sa pagiging praning ko ay natutunan kong i-stalk ang Facebook profile niya hanggang sa makumpirma ko nga na meron siyang ibang kinakasama sa tuwina sa ibang bansa siya. Kinumparanta ko siya tungkol dito at nang akong hihiwalayan na ang babae niya. Pero hanggang pangako lang ang lahat, mula noon ay nawalan na ako ng amor kay Ramon. Pinapakisamahan ko na lang siya bilang ama ng bunso kong anak. Natutunan kong tiisin at palampasin ang pagiging babaero niya hanggat hindi siya nang kukulang sa pagpapadala ng pera sa akin at sa mga anak ko. Yun na lang ang mahalaga sa akin noon, Popoy at Thea. Ang mapalaki ng maayos na Carl at Princess. Ang tiyakin na hindi nilang mararanasan ang hirap na naranasan ko nung bata ako. Nagtutuos ako ng budget namin ngayong buwan. Sumasakit na nga yung ulo ko eh. Bakit? Paano? Yung kinuha ni Ramon na lupa sa probinsya nila, hindi pa pala hinuhulugan ng mga kapatid. Sayang lang yung mga pinapadala niya sa kanila. Naku po! Kaya ayan, sa akin na lang pinapaasikaso ni Ramon. Ako na yung mag-aasikaso nung pambayad dun sa property buwan-buwan. Abay, ang swerte naman pala ni Ramon no? Nakakuha na ng live-in partner, may sekretary pa. Ay, hayaan mo na te. Kesa naman nasasayang yung mga perang pinapadala niya sa mga kapatid niya. Ba't di mo sabihin sa kanya na ipasikaso niya sa babae niya doon? Total, mas malapit naman siya doon. Ay, sana ganun lang kadaling sabihin. Ay, nako, ikaw naman kasi. Hinahayaan mo lang na ganyan-ganyanin ka. Parang ang lagay patuloy ay ayos lang sa'yo na may ibang babae yung si Ramon. Siyempre hindi. Kaya lang, ilang beses na naming pinagtalunan yan. Ay, wala naman akong napala kundi sama ng loob. Kasi nga, hinahayaan mo. Subukan mong iwanan. Ewan ko lang kung hindi magtanda yan. Saan naman kami pupuluting mag-iina kung gagawin ko yun? Kita mo namang siya lang yung inaasahan namin sa mga gastusin eh. Pati yung pag-aaral ng panganay ko. Siya rin yung sumasalo hindi naman niya anak yun. So, ibig sabihin, ayos lang sa'yo na tahasang inamin ni Ramon na may babae siya hanggat tuloy-tuloy siya sa pagpapadala sa inyong mag-ina, ganun ba? Ewan ko ate. Siyempre, ayoko rin naman ng ganon. Sino namang may gustong malagay sa ganong sitwasyon, 'di ba? Kaya lang, parang hindi pa kaya ng utak ko na isipin yan sa ngayon. Itigilan, Ramon. Sila Ate Mel, alam na ba nila? Hindi. Hindi pa. Seryoso, Ramon? Mas iniisip mo pa yung sasabihin ng mga kapatid ko kesa sa mararamdaman ko. Hindi mo man lang naisip na masasaktan ako? Ibang klase ka rin, no? Pwede ba, Opelia? Pagod ako sa trabaho. Ayoko ng drama ngayon. Hindi naman ako magdadrama ng walang dahilan, Ramon. Ang tagal ko nang nagtitiis. Ang tagal ko nang naghihintay sa sinabi mo na hihiwalayin mo na yung babae mo. May nangyari na ba? May update ka ba?
Parang hanggang ngayon wala ka pa rin balak hiwalayan siya. Well, yung bunganga mo ha, baka marinig ka ng mga bata. Talagang ipaparinig ko sa kanila kung bakit hindi ka pa rin magbabago. Ba't ba masyado kang problemado sa buhay ko? Hindi naman tayo kasal. Ang importante, hindi ako nagkukulang sa sustento ko sa inyo. Nagtatrabaho ako dito para may maipadala sa inyo dyan sa Pilipinas. Ganun na lang pala yung tingin mo sa relasyon natin. Taga-alaga ako ng anak mo at ng mga ari-arian mo. At ikaw naman, taga-bigay lang ng pera. O sige, yan ang gusto mo ha. Panindigan mo yan. O talaga? O sige na, bye! Ayan. Okay na tong computer nyo, tita. Basta kapag nagka-problema, tawagan nyo na lang po ulit ako. Ay, buti na lang nandyan ka. Salamat ha. Wala po yun. O eto, kunin mo na tong 2K. 2,000? Ang laki naman ito, tita. Yung 1K para sa abala. Yung isang 1K pinabibigay ng Tito Ramon mo. Pero may utang pa po ko sa inyo, yung pinambayad ko ng tuition last month. Hayaan mo na yun. Tulong ko na lang yun sa pag-aaral mo. Salamat po, tita. Sulitin natin hanggat may blessing pa tayong natatanggap. Na ang naging takbo ng buhay ko kay Ramon. Para na lang akong sekretary niya, taga-ayos ng mga pera at taga-sikaso ng mga ari-arya niya. Pero gusto ko lang ding linawin sa tuwing umuuwi naman siya para magbakasyon ay nag-agampanan niya ng maayos ang pagiging ama. Ginugugol niya ang oras niya kay Princess. Pinupunan niya mga panahon na wala siya sa tabi namin. Maging anak namin ni George ay napalapit na rin sa kanya. Likas na talaga sa kanya ang pagkakaroon ng karisma kaya kahit na sino ay nagugustuhan siya maliban sa akin. Kahit anong gawin niyang lambing, hindi ko magawang ibalik yung dating pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko maatim na yakapin o halikan ng lalaking na kikipaglaro ng apoy sa kung sino-sinong babae. Maring victim ako ng pagmamahal ng maling tao pero may natitira pa akong respeto sa sarili ko at hindi ko ahayaang mawala iyon. Popoy at Bea, alang-alang sa mga anak ko ay tiniis ko ang pakisamahan si Ramon. Sa isip-isip ko hindi na rin naman ako lugay. Habang ginagampan ako ang papel ko bilang may bahay niya. Ituloy-tuloy lang siya sa papapadala ng pera sa amin. Hindi ko na kailangang maghanap buhay. Mas may oras ako para alagaan ang dalawa kong anak. Sa madaling salita, naggamitan na lang kaming dalawa ni Ramon. Ako bilang inana ng anak niya, taga-ayos ng pera niya, at siya bilang taga-provide ng lahat ng pangailangan ko at ng mga anak ko. Dear M.O.R. ang mga kwento ng puso mo. #mahal na M.O.R. tulungan. Popoy at Bea, magsisinungan ang ako sa inyo kung sasabihin kong hindi ako upasa ng bababago si Ramon dahil ang totoo may katitig na pag-asa pa rin sa akin na natitira. Halos gabi-gabi akong nagdadasal o gabi-gabi kong pinagdarasal na sana ay isipin ni Ramon ang mga anak niya at bumalik na sa ayos ang takbo ng isip niya. Pero likas na yatang pagiging babayero ni Ramon dahil habang tumatagal ay lumala ang ukali niya. Bukod sa kinakasama niya sa ibang bansa, inabalitaan kong may ibang babay pa siyang kinapapaliwan dito sa kainila. Tumanda ng paorong si Ramon. Kung wala ako na napapalala ng mga responsibilidad niya sa buhay, malamang ay matagal na siyang napariwara. Baka matagal nang nalusta yung ipon niya sa mga bagay na walang tatuturan.
Popoy at Baya, tinanggap ko na walang patutunguhan ang relasyon namin ni Ramon. Siguro nga hanggang dito na lang talaga kami. Pero hindi ako pumayag na hanggang dito na lang din ang buhay ko. Paunti-unti ay nagtabi ako ng maliit na halaga mula sa perang pinapadala ni Ramon. Nagsimula ako ng maliit na negosyo. Nagdinda ko ng mga pabango at iba't ibang pangpaganda. At ang mga perang kinikita ko, ginagamit ko bilang panghulog sa isang maliit na house and lot. Nung una, hindi yon alam ni Ramon. Pero dahil nakonsensya ko, inamin ko rin yon sa kanya kalaunan. Ang sabi niya, wala naman kaso. Basta sarili kong pera ang pinanghulog ko. Mula noon, mas naging panatag na ako sa magiging kinabukasan ko kung sakaling mauwi nga kami ni Ramon sa hiwalayan hanggang sa mangyari na ang inasahan ko. Aalis na muna ako. May ulam naman sa kasirola. Huwag na kayong bumili mamaya. Okay. Carl! Carl! Po, Mama. Nasaan si Princess? Nasa kwarto po, nanonood sa tablet niya. Okay. Sige, hayaan mo na siya. Aalis na kayo, Ma? Oo, at kanina pa naghihintay sa akin yung mga customer dun sa tindahan. Yung billing ko sa'yo, ha? Huwag hayaang tambakan ng mga hugasin sa lababo. Sige, Ma. Yung mga sinampay, tingnan-tingnan mo. Baka umulan mamayang hapon. Opo. Kapag alas 5 na at hindi pa ako nakauwi, magsaing ka na. Opo. Opo ka ng opo, hindi ka naman yata nakikinig eh. Nakikinig ako, Ma. O sige, ano yung mga sinabi ko? Huwag hayaang matambakan ng hugasin sa lababo. Isilong yung mga sinampay at saka magsaing. Okay. Bili ka nga pala ng pork chop pag uwi mo. Iyawin ko mamayang gabi. Okay, yun lang ba? O, yun lang. O sige, mauna na ako. Ingat kayo, Ma. Te, pabili nga ng soft drinks. Bote o plastic? Plastic na lang. Heto oh. Salamat. Ophelia! Ophelia! Oy, Yana, bakit? Anong nangyari? Bakit parang tarantang-taranta kaya? Magsara ka muna ng tindahan mo, dali. Ha? Bakit? Sira ka ba? Di nawalan ako ng kita ngayong araw. Umuwi ka muna sa inyo. Ngayon, agad-agad. Ha? Bakit? Para makita ng sarili mong mga mata yung mga kababalaghang ginagawa ng asawa mo. Dali na, wag na maraming tanong. Baka mamaya hindi mo pa maabutan yun eh. Humanda sa akin yung Ramon na yon. Ma, anong ginagawa niyo dito? Di ba dapat nasa tindahan kayo? Nasaan ang Tito Ramon mo? Ano kasi, Ma? Ayaw mong sabihin, ha? Ano ba? Huwag dyan. Nakikiliti ako. Ophelia? Ano, Ramon? Wala ka na ba talagang katiting na respeto sa akin at magdadala ka pa ng babae rito sa bahay? Sweetheart, saka na lang tayo magkita, ha? Umuwi ka na muna. Ano mo ito pang gastos mo? Okay. Ano ba nasa tindahan ka?
Akala mo nasa tindahan ako. Kaya kampante ka magdala ng babae rito. Walang hiya ka, Ramon! Walang hiya ka! Napakababoy mo! Ophelia, teka lang! Beto! Aray ko! Ophelia! Ikaw, Carl! Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin yung tungkol dito? Kayo na lang yung kakampi ko. Kayo na lang yung maaasahan ko. Kayo na lang yung karamay ko. Pati ba naman kayo sasaktan ako? Anak naman, wala na ba akong pwedeng maging kakampi rito? Lahat na lang ba kayo? Pagtutulong-tulungan niyo ako, ha? Gusto ko ng bong metaw, ha ha ha. Kung kalungkutan ko, pagiging payat ang sakit na naramdaman ko nung mga panahon na yon. Akiramdam ko, wala akong kakampay, parang pinagtulungan-tulungan ako. Sakta ng lahat ng tao sa mundo. Kahit ang sarili ko mga anak ay nagawa akong saktan sa pamagitan ng paglilihim nila na makakatarantaduhan na ginawa ni Ramon. Sa loob mismo ng sarili namin pamamahay, ramdam ko naman na iba ang kinikilos ni Ramon. Sa tuwing wala ako sa bahay namin, atabala ako sa malit kong negosyo. Pero kahit kailan hindi ko naisip na ipapasok niya sa mismang tahanan namin ang kababuyan niya. Habang nakikita ng dalawa kong mga anak, bibihiran na nga lang siyang magbakasyon, puro kalokohan pa ang gagawin niya. Doon na umabot sa sukdulang ng pagtitiis ko. Papo, Yakbeya. Umalis ako sa bahay ni Ramon at pansamantalang nakituloy kila Ate Christy. Akay-akay ko ang binatilyo kong anak na si Carl. Si Princess ay nasa likuran niya. Para kong inahe na naghahanap ng bagong pugad para sa mga inakay ko. Mabuti na lang at napaghandaan ko ang lahat. Nakapagtabi ako para sa sarili ko. Nakapagpundar ako na nga paunti-unti bago tuloy ang magdesisyon na kumala siya sa demonyo ni Ramon. Isa na lang ang problema ko at yon ay kung paano ipaglalaban mga bagay at bukid na dapat ay para sa akin. Ate, sure ka na ba sa gagawin natin? Hindi ba masyadong lalaki ang gulo? Hindi tayong nag-umpisa ng gulo dito, Fel. Kaya kung meron mang dapat matakot, si Ramon yun at hindi ikaw. Sinasabi ko na nga ba't hindi kayo titigil sa paghahabol eh. Aba talaga? Hindi ako papayag na basta-basta mo na lang apihin ng kapatid ko ng ganun-ganun lang. Wala naman nang api sa kanya eh. Nag-usa siyang umalis. Walang nagpaalis sa kanya. Oo, kusa siyang umalis dahil hindi na niya matiis yung mga pambababoy mo. Oy, bakit kayo pabalik-balik kayo dito? Kukunin namin ang lahat ng para kay Ophelia at sa mga anak niya. Teka. Umalis na siya, di ba? O ba't nag-aabol pa kayo ng mga gamit? Hindi kami naghahabol. Kinukuha lang namin ang para sa amin, ang para kay Ophelia. Wala kayong makukuha dito dahil lahat ng meron sa bahay na to, pera ko pinambili. Pera mo? Nang kapatid ko ang nag-ayos. Kung hindi dahil sa kanya, sa palagay mo mapera ka pa rin ngayon? Baka nga nalastay mo na sa mga luho mo yung pera mo bago ka pa makauwi dito sa Pinas eh. O ano ngayon kung siya nag-ayos?
Kahit ano sabihin nyo, kahit pagbalik-balik na rin yung mundo, pera ko pa rin yun. Kaya wala kayong maiita dito. Sige na, umalis na kayo! Talaga? Teka, alam ba sa probinsya niyo lahat ng pinagagawa mo dito? Alam ba ng anak mo na yung tatay niya? Isang dakilang babaero na hindi dapat pamarisan. Malamang hindi. Kasi magaling kang magkunwari, di ba? Magaling kang magpanggap na napakabait mo. Bakit? Ano bala kong gawin? O, di kinabahan ka. So, tama ako. Hindi alam ng anak mo. Hindi pa. Huwag niyong pakikialaman ng personal na buhay ko, ha? Hindi niyo alam kung ano kaya kong gawin. Kaya ko sirain ang buhay niyo. Matagal nang sira ang buhay ni Ophelia dahil sa'yo. Kaya hindi kami natatakot sa mga pagbabanta mo. At saka isa pa, kami ang mas may kayang sirain ang buhay mo. Gusto mo? Ophelia, pwede ba tatanan niyo na lang ako? Ginagalang ko na yung desisyon mong umalis. Kaya huwag mo na akong guluhin. Iuwi mo na tong ate mo. Hindi pwede. Hindi pwede yung ganun. Inagrabyado mo yung kapatid ko eh. Ang akala mo, palalampasin ko lang yun ng basta-basta? Nagkakamali ka ba eh? Pero ba kasing gusto nyo? Sabihin nyo na matapos na itong usapan na to. Akin na yung susi ng motor. No? Kay Ophelia nakapangalan ng rehistro nun, kaya hindi pwede sa'yo mapunta yon. Pero kung pinambahay doon, di ba? Ba't yung ibibigay sa inyo? Ano kayo, hilo? Ibibigay mo, irereklamo ka namin ng carnapping. Alam mo, wala kang laban kapag ginawa namin yon. Sandali, kukunin ko. Yan! Maayos ka naman palang kausap eh. Ate, salamat ha. Mamaya ka na magpasalamat sa akin. Marami pa tayong gagawin. Ito na. Siguro naman matatahimik na kayo niya. Ophelia, saan mo tinago yung papeles ng bahay? Ay, bate ka naman. Hindi na pwede yan. Bayat lupa na yung pinag-uusapan natin dyan. Hindi nyo makukuha ng ganong kadali yun. Anong hindi namin makukuha? Tanga ka ba? Hindi talaga namin kukunin sa'yo yun dahil kay Ophelia talaga yun. Simulat sa pool, kay Ophelia nakapangalan ng bahay na yun. Siya ang naghulog doon at lahat ng pera na pinambayad niya doon galing sa pagtitinda niya ng mga pabango. Huwag mo sabihin aangkinin mo na naman yun. O bakit? Kanino ba galing yung puhunan na ginamit niya sa pagtitinda ng pabango? Sa akin din naman, di ba? Puhunan? Na magkano? 5,000? Yun na yung pinagmamalaki mo? Huwag kang mag-alala, isasaoli namin yun sa'yo. Hintayin mo, magpapabarya lang kami ng tig-pipiso at isasampal ko lahat sa pagmumukha mo. Sige na, Ophelia. Kunin mo na yung mga papeles kung saan mo man tinago. Sige ate. Asan na ba yun? Teka. Ayun. Ate, nakita ko na. Okay, halika na dito. Umuwi na tayo at hindi ko na kayang tiisin ang pagmumukha nitong bakulaw na to. Ano, masaya na kayo? Hindi pa. Magkikita pa tayo. Hindi pa kami tapos sa'yo. Buhay mo naman ang sisirain namin. Tara na, Fel. Grabe ate. Nakakatakot ka kanina. Para ka talagang kontrabida sa teleserye kapag nagmamaldita. Wala pa yan. Hintayin mo lang. Sisiguruhin kong mangangatog ang tuhod ng Ramon na yan sa mga susunod na gagawin ko. Sige na. Paandarin mo na tong motor mo. At yung mga anak mo naman pagagalitan ko. Hala ate. Huwag kang mag-alala. Pangangaralan ko lang. Hindi maganda yung ginawa nila na pinili nilang manahimik kahit na alam nilang ginagago ka na nung Ramon na yon. Pero ate, baka kasi tinakot lang sila ni Ramon kaya ganun. Kaya nga kakausapin natin sila para malaman natin yung totoo. Para alam natin kung ano pa yung pwede nating ikaso dyan sa ulikbang Ramon na yan. Ay, sige ate. Tara na. At nang maranasan ko naman na may angkas mo ako sa motor. Tara. Popoy at Bea, matanda na ako. Pero hindi ako nahihiyang aminin na kailang ko pa rin ng ate Christy ko. Siya lang ang may kakayanan at lakas ng loob na ipangtanggol ako sa mga taong hindi ko kaya ang tumindig para sa sarili ko. O sa mga panahong hindi ko kaya ang tumindig para sa sarili ko.
Simula sa pagdadalaga namin hanggang sa magkaroon kami ng sarili ng pamilya ay ang Ate Christy ko ang gumabay sa akin. Kung wala siya, hindi ko alam kung saan ako pupulutin ngayon. Popoy at Bea, noong mga panahon na hinarap namin si Ramon, hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko. Pero parang bumalik ako sa pagkadalaga, yung panahon na kaming dalawa lang ng Ate Christy ko ang magkasangga sa lahat ng bagay para kaming mga bata na nagdiwang sa pagkapanalo sa Chinese Garter. Naramdaman ko ulit yung pakiramdam ng mga panahon na nakakampiyan kaming dalawa laban sa mga kaaway namin nung bata pa kami. Si Ate Christina ang tumayong magulang at best friend ko. Makalipas sa ilang buwan, Popoy at Bea ay nakalipat na rin ako sa bahay na binayaran ko gamit ang sarili kong pera. Sinubukan ni Ramon na agawin yung sa akin pero wala siyang nagawa dahil sa akin nakapangalan ng pahay. Sa pagkakataong ito, nautakan ko siya. Hindi ko man nakuha yung mga gamit o appliances na ipuntar ko nung nagsasama pa kami. Nakakatiyak naman ako yung hindi na kami mamumulubin. Ma, ito na yung pinahiram ni Mercy na lamesa. Oh, malaki naman pala eh. Akala ko maliit na lamesa lang. Sigurado ka bang hindi na nila gagamitin to? Hindi na daw, Ma. Nakita ko nga kanina bago nila ilabas. Natambakan ng mga lumang gamit. Puro dumi na nga ng butik eh, oh. Oh, sige. Linisin mo na lang yan at ilagay mo na dun sa kusina. Saktong-sakto yan. Hindi na natin kailangan bumili ng lamesa. Talagang pati mga dating kapitbahay mo tumutulong sa inyong mag-iina. Oo nga ate. Ang laking tulong din nila sa totoo lang. Alam kasi nila lahat ng kalokohan na ginawa sa'yo ni Ramon. Sila kasi yung nakakakita ng lahat habang ikaw ay abala sa pagtitinda dito. Ay, kaya nga ate. Maswerte pa rin ako na kahit papano. Kasi maraming nagmamalasakit sa aming mag-iina. Kahit na malas ako sa lalaki. Malas yung mga lalaki kasi sinayang ka lang nila. Hinayaan nilang mawala yung isang kagaya mo. Tita! Oh, ano yung dala mo? Yung kalan na gamit ko dati sa dorm nung nag-aaral pa ako, pagtsagaan nyo na lang po muna dito habang hindi pa kayo nakakabili ng bago. Ay nako, salamat. May karga na rin yan. Pinakaragahan ko bago ko dalhin dito. Malaking tulong to, Dex. Salamat ulit ha. Wala yung tita, malit na bagay nga lang yan kumpara sa mga naitulong nyo sa akin dati. Nakakatuwa naman. Hindi ka nakalimot. Oo naman, ang laki kaya nang naitulong nyo sa akin dati. Kayo palagi ang takbuhan ko kapag malapit na exam tapos wala pa akong pambayad. Ngayon ako na yung kumikita, di ako naman yung tutulong sa inyo. Lalo na ngayon na nag-uumpisa kayo ng panibago. Alam mo Dex, sa totoo lang, malaman ko lang na nandyan kayo para tulungan ako. Malaking bagay na yun. Andito lang kami ni Tita Christy, di ba, Tita Christy? Abay, oo naman. Huwag niyo nang isipin yung si Tito Ramon. Hindi naman talaga kayo bagay nun Ang ganda-ganda ng lahi natin tapos lulukuhin lang kayo nung ulit ba na yun. Bakit pangit nga nun nakuha pa mang babae, kapal na mukha. Pangit na, bansot pa. Tapos siya pa'y may lakas ng loob naman loko. Akala mo naman ikinagwapo niya. Kawawa din yung inabot ng tao sa mga panlalait nyo no? Hayaan mo na, doon na nga lang kami nakakabawi Nga naman tita, alam niyo kung nandito lang si Papa, malamang nakatikim ng umaatikabong suntok at pompang niya si Tito Ramon. Si Papa pa ba? Idol lang si Fernando po. Nga pala, Fel, nabanggit ko na kila Ate Mel ang lahat. Sinabi mo sa kanila? Oo. Anong sabi nila? Ang unang-una nilang tinanong kamusta ka na daw? Sabi ko naman, medyo masama lang ang loob mo pero okay ka naman na. Tapos, balak nga nilang resbakan si Ramon. Gigil na gigil kaya. Si Ate Mel talaga sabi ko, wag na muna. Ako na munang bahala. Pero pag kailangan ko ng backup, sasabihan ko sila. Ayun, ang sabi niya, isang tawag ko lang daw, bababa ang buong angkan natin dito para rumesbak. Salamat talaga sa inyo, ate, ha?
Siguro, kung wala ka, baka hanggang ngayon, kinakawawa pa rin ako ng Ramon na yun. Hindi ka naman namin pwedeng pabayaan eh. Bunso ka kaya namin at saka sabay tayong lumaki. Kahit naman matatanda na tayo at may mga sariling pamilya, hindi mo mayaalis yung pagiging... Parte ko pala dahil napapaligiran ako ng mga taong may totoong malasakit. Sa dinami-damay ng pinagdaanan ko sa buhay, may mga tao palang nandyan at nakahandang umalanay. Ang kailangan mo lang ay katukin sila at handakan nilang pagbuksan. Sakto-sakto kasi marami-raming tulong ang kakailanganin ko ngayon. Nagpupundar na ulit ako ng mga gamit sa bahay. Ang meron lang kami ngayon ay maliit na kalan at mga lutuan. Pero mas magaan na ang loob ko. Hindi ko na kailangang magdiis at magtago sa anino ng ibang tao. Lahat ng hakbang ko mula ngayon ay gagawin ko ng buong laya para sa sarili ko, para sa mga anak ko. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko at sana hayaan yung wakasan ko itong sulat ko sa pagbibigay pugay sa lahat ng mga kababaihan. Kung meron magdumadaan sa pagsubok na kagaya ng pinagdaanan ko, ito na yung sign para ipaglaban ng sarili mo. Tumindig tayo para sa sarili natin. Muli, maraming salamat sa Dear More Family. Sana ay mas lumawak pa ang naabot ng programa nyo. Napakamagalang na Ophelia.